Hello soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tao na nakakonect sa'yo. Maaaring magulang mo, kapatid mo, karelasyon mo, kasama mo sa trabaho o kaibigan mo. Ipasok mo yung sarili mo. Ano ang nararamdaman mo kay Pisces? Hindi ko na-explain na. Palagi naman natin ito ginagawa. Tao na nakonect kay Pisces. Or vice versa tayo ha. Ano ang nararamdaman mo kay Pisces? Okay. Bakit ganun? Okay, nararamdaman niya sa'yo, Pisces. Sabi niya dito, nararamdaman niya sa'yo. Parang nagkaroon ng lack of progress in this relationship, sa nakita ko dito. Nagkaroon ng mga naging irresponsible or maaaring vice versa, yung isa sa inyo sa nakita ko dito. Nararamdaman niya sa'yo, hindi yung sadness, a disappointment, no? Na parang, I want justice, parang, kung nagkahiwalay kayo nito or kung sino man itong nakakonect na to sa'yo, andin yung parang situation na, it's more on disappointment, at nakita niya dito na, want a renewal Kumbaga, may mga point o bagay o sitwasyon na kailangan na gustong itama. May mga mali na dapat itama, no? Hindi naman din yung collaboration o partnership, no? Naiisip niya pa rin naman itong sitwasyon na to, nagkaroon ng mga deep wound o nagkaroon talaga ng hindi magandang situation dito sa relationship na to, at yun yung inaan niya na gusto niyang itama yun o gusto niyang magkaroon ng pagtatama do sa sitwasyon o relationship na to sa nakikita ko dito. Nararamdaman niya sa'yo na you need to see the fact or kailangan mo makita o itama yung mga mali. Yun yung nakikita ko dito. It's more disappointment. Kung kayo is magkasama nitong tao na to, pero sabi niya dito, mahalaga ka Sabi niya dito, mahalaga yan sa akin. Naging mahalaga yan sa akin si Pisces. Kaso, may mga point talaga na maaring lumayo, nagkaroon ng disappointment, nagkaroon ng mga hindi na maging maganda yung relationship kasi andito rin si diba? Yun. Para may mga point na nagkaroon sa kanya ng clarity na ganun ka or kasi disappointment yung nangyari Disappointment as in. Pero mahalaga ka daw sa kanya. Yun ang nakita ko sa kanya. Kumbaga, wala naman ako nakikita dito na kilos kasi hangman to. Sa nakita ko dito. Naman siya, kumbaga, may point sa kanya na nagkaroon ng pagbabago kasi nagkaroon siya ng new planning sa sarili niya sa nakita ko dito na mag-focus siya sa meron siya ngayon. Sa nakita ko dito. Kung kayo magkasama, ganun din, mahalaga ka sa kanya, maaaring isa sa inyo hindi nakakaipon, no? Or hindi nakakaroon ng pagpapahalaga. Sa nakikita ko dito. Ganun din, disappointment. Kumbaga, kung magkasama kayo nito, may mga pagsisinungaling. Ako nakikita. Nagkaroon ng mga pagsisinungaling, disappointment, nagkaroon ng mga pagsasacrifice ng isa. Kumbaga, may nagsasakripisyo, no? Dito sa relationship na to. Yun. Kung kayo ay single, sa tingin ko, kung yung single kayo, hindi sa inyo ngayon mahalaga yung love sa nakikita ko dito Kasi, mas more on focus ka sa sarili mo this time. Yun ang nakikita ko. Or mas more on focus ka sa mga tao na mahalaga sa'yo. When it comes to a love, it comes to a relationship, hindi ko nakikita na doon ka nakafocus. Sa mga single tingnan natin, Pisces, yung mga mahalaga sa'yo, doon ka nakafocus. Mari stability mo, magulang mo, o yung tao na mahalaga sa'yo. O yung mga sitwasyon na meron ka. Pisces, ano ang nararamdaman mo sa tao na to? Anak, baba ka muna yung buntot mo.
Iba sa inyo family. Ano to? Okay. Ang nararamdaman mo sa tao na to, oo, hinihiling mo na magkaroon ng 10 of cups uli. Kumbaga, mabuo muli yung relationship, either family man yan or anong relationship man yan na meron kayo. Mabuo uli yung si 10 of cups. Yun ang nararamdaman mo sa kanya. Gusto mo uling mabuo ito. Handun yung gusto mo uling magkaroon. Wish mo yun eh. Pangarap mo yun eh, no? Sa nakita ko dito. Mahalaga itong tao na to sa'yo. Sa nakita ko dito. Handun yung valuing. Binibigay mo yung effort and hard work mo naman sa kanya at gusto mong magkaroon uli ng investment or magkaroon uli ng pag-invest para mabuo uli itong relationship na to. Sa nakita ko dito ha. Ganon din naman sa makakahiwalay at kung sa magkakasama naman, ganon din naman sa nakikita ko dito, nagiging more on patient yung isa siguro or handin yung magkakaroon din naman ng pagkakaintindihan dito sa nakita ko kasi handin yung pagpapahalaga. Maaring isa sa inyo is nagko-control lang din ang nararamdaman dito sa nakikita ko dito. Pero, isa kasi nagko-control lang nararamdaman at parang, alam mo yung point na maaaring may mga hindi rin siya sinasabi, kaya yung isa is na mas more nagiging sad doon sa relationship. Kung magkasama kayo, okay naman, nakikita ko naman yung patient talaga, yung patient and effort, no, na magkaroon kayo ng happiness. Kahit, nasabi ko dito is siguro kahit na minsan hindi kayo nakakaintindihan, ganyan. Kung kayo is single, mag-focus ka daw muna sa sarili mo, sa family mo, sa meron ka ngayon. Kumbaga, mag-wait ka lang daw ng mag-patient, waiting patient ka lang daw, no? Kasi darating daw yung point o yung time na ibibigay niya sa'yo, yung bagong tao. Pero sa ngayon, hindi ko pa nakikita ang dumarating. Pero, mag-focus ka lang daw muna sa family mo, sa sarili mo, sa mga gusto mong bigyan ng effort, sa mga wish come true mo. Doon ka lang daw muna mag-focus. Parang hindi kanya ano yun. Pero wag kayong pumasok ngayon kasi Year of the Snake ngayon. Hindi rin maganda. Tao na nakakonect kay Pisces. Ano ang intention mo kay Pisces? Tao na nakakonect kay Pisces. Ano ang intention mo kay Pisces? Kung magkaano kayo nito, no, hindi kayo in good term, nagkakaroon siya ng progressing or hindi yung sitwasyon na iniya-analyze niya o nagkakaroon siya ng thinking of strategy kung paano kanya kakausapin or paano niya sasabihin sa inyo para mabuo yung inyong 10 of Cups. Parang gano'n. Or vice versa. Yun ang nakita ko sa kanya. Tao na na-connect kay Pisces. Anong intention mo kay Pisces? Tandaan niyo palagi, vice versa tayo ha. Tower, intention niya sa'yo, Tower. Nagalaw. 10 of Cups again, no? Lumalabas talaga si 10 of Cups. Kung kayo magkaano nito, alam mo yung relationship na to, masyado nang wasak. Masyado nang wasak yun. Iba sa inyo kasi family talaga siya. Family. Sa iba sa inyo siguro, siguro when it comes sa mga unahin ko kung kayo is magkahiwalay na nitong tao na to, ang intention niya is buuin muli yung nawasak. Family man yan o relationship. Buuin muli yung nawasak. Alam mo na, dito yung nagkakaroon ng sad, depression, lungkot, hindi yung pagni-needs na mabuong muli itong sitwasyon na to, no? Sa nakita ko, hindi yung namimiss ka niya, still reminiscing the happy memory from the past, sa nakita ko dito, nare-revisit niya pa rin yun, pero ang nakita ko dito kasi is hinahide niya lang yun, yung nararamdaman niya. Pero sobrang sadness yung nakikita ko dito. Kung kayo naman is magkasama nitong tao na to,
ang nakikita ko, tandaan nyo ha, may family kasi dito, sa iba family. Kung kayo is magkasama nitong taon na to, yes, meron ng lamat yung relationship. No, may lamat na talaga, noon pa. At anytime, pwede talaga siyang bumaksak or pwede talaga magkaroon ng hindi magandang situation. Pero kung isa sa inyo is magbibigay pa rin ng effort and hard work in this relationship at nagiging more on patient para magkaroon ng magandang kalabasan itong relationship, magiging maganda naman siya at the end. Ang intensyon niya sa'yo, yun. Yung mabuong muli yung nasira. Kung sa mga single, no, mag-focus ka daw muna sa sarili mo at sa family mo. Tingnan natin ang action niya sa'yo. Taon na connect kay Pisces. Ano ang action mo kay Pisces? Isipin nyo palagi, maaring tayo is a vice versa. Minsan, baliktad kasi siya. Ganda naman ng action niya. Baka ikaw to. Okay. Okay, ang action niya sa'yo, syempre, handin pa rin yung gusto niya na getting together, gusto niya ng harmony o pagkakaisa o duality. Gusto niya ng open communication sa'yo. Gusto niya uli ng partnership, union, connection, or commitment. No? Family man yan o relationship man yan. Yun ang action nito. Sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon talaga na kinikim-kim lang din ng isa sa inyo, no? Yung nararamdaman nila sa nakita ko. Hindi naman din yung pagpapahalaga sa isa't isa at gusto pa rin ma-recover itong relationship na to, no? Pero may mga tao or ikaw or siya ang nakakita ko na want to be independent. Kasi handin yung sitwasyon na gusto niyang mag-try o mag-jump sa kanyang passion dito sa nakita ko dito. Kung kayo is magkasama nitong tao na to, kasi yung iba gusto niya kasi ng communication sa mga magkakayo. Yun ang action niya. Is to getting together. Kasi natin yung regret, natin yung emotions, handin yung sitwasyon na alam mo yun yung may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi kasi natatakot siya. Ganun sa nakikita ko dito. No? And then, ang nakikita ko sa magkakasama naman, nakikita ko naman kahit na nagkakaroon ng disappointment, sadness in this relationship, hindi ko naman nakikita na hando pa rin na may pagpapahalaga. No? Hando pa rin naman yung care. Pero siguro minsan napapatanong ka sa sarili mo na kung talagang mahal ka ba niya or hindi. No? Siguro na hando yung thinking na ganun. Sa iba sa inyo hindi kay lahat. Yun. Kasi may mga nakikita ko na hindi rin niya sinasabi. Minsan siguro may napapansin ka sa kanya na baka meron siyang iba, panigurado meron kang nararamdaman. Sa iba naman sa'yo, sa single, it's no. Kailangan muna it's no, sabi dito, no? You need to jump to your fashion. Ang sabi dito, pahalagahan mo muna yung sarili mo. Focus to your stability. Focus sa mga tao na willing silang magkaroon ng connection sa'yo dito sa nakita ko. Pero, ang nakita ko dito, you need to keep muna yung nararamdaman mo, yung feelings mo. Kumbaga, lang muna, happy-happy, mag-connect ka muna sa mga tao na willing to connect, yun muna, sa nakita ko dito. Pero kung may parating, may tao nagkakaroon ng kursonada sa'yo, sa nakita ko dito. Nagkakaroon ng offering, pero you need to trust more to your intuition. Pero ang sinasabi kasi dito, maging independent ka muna. Kasi iba sa inyo, wala naman. Tingnan natin ang blind spot. Ang blind spot, maaaring ikaw or siya to. Anong blind spot na connection ito? Okay. Dami naman. Okay, ang blind spot na connection ito, sa nakikita ko dito, ikaw or siya to itong tao na to, hindi pa siya nakakamove actually sa nakaraan. May mga sitwasyon na hindi niya may bitiw-bitiwan o may mga sitwasyon na nai-stuck siya or nai-stagnant, no?
andun yung situation na, may mga sitwasyon na trap siya dito kahit na gusto niya man kahit na nagkakaroon siya ng direction sa buhay niya at nagpapakatatag siya sa buhay niya, ang nakikita ko sa kanya, still trap itong tao na to. As in. Sa magkakahiwalay ganun. O ganun din sa mga, kung sa family to, ganun din. No? Kumbaga may tao dito na pinipeki niya yung kanyang happiness. Sa iba, kuhanin mo lang sa'yo. Sa iba dito, pinipeke niya yung kanyang nararamdaman o yung kanyang happiness. Ganyan. Ibig sabihin, hindi siya totoo. Hindi siya nagiging totoo sa sarili niya rin. Ganyan, sa nakita ko dito. It's more on stock, frustration, ganyan. Sa magkakaasawa at hindi naman nagkahiwalay. Ganun din, nagkakaroon ng frustration, nagkakaroon ng mental trap, pero still, keep going naman ang nakikita kong relationship na to. Nagkakaroon ng give and take naman or mas more nagiging patient ang isa sa inyo sa nakita ko dito. Kasi hindi yung pagpapahalaga. No, hindi pa rin yung umaasa na magkakaroon pa rin ng pagbabago at the end, yung relationship at magkakaroon ng magandang ending, kumbaga. Mag-cross finger kayo para magkatotoo. Diba? Or maging maganda talaga yung cycle ng relationship nyo kung ano. Pero kasi, ang nakita ko dito kasi alam mo yung isa kasi parang may hinahanap siya na hindi niya makita sa'yo, pero hindi siya makaalis. Alam mo yun yung ganun. Ang nakita ko dito. Sa magkakaiwalay, gusto niya uli i-try uli yung cycle nyo ha. Parang want to try again the situation. Maring naiisip niya lang yun, or kasi nandito sa new direction, parang naiisip niya, pero nakita ko sa kanya, naaalala ka niya. Sa mga single, the choices is always available sa iyo. Ibig sabihin, ikaw mag-decision daw. Kung gusto mo ng new, kung mayroon man dumating at gusto mo, nasa sa'yo daw yun. Ikaw daw mag-decision. Anong outcome ng connection ito? Universe, anong magiging outcome ng connection ito? Yung nakikita ko dito, ang magiging outcome, any yan sa lahat yan, family man yan, magkahiwalay man kayo, o magkarelasyon kayo. O sa single, hindi naman, ginanon no? Sa single, hindi. Huwag kayo pumasok kasi nakita ko dito, hindi magiging totoo sa inyo yung karelasyon nyo. If ever na mayroong papunta o parating sa inyo. As in, hindi. Magsisinungaling. Ang outcome na connection ito, sa nakita ko ito, is napaka-weak. Alam mo, as in weak. May mga magsisinungaling, siyempre, hindi yung pagsisinungaling, hindi yung pagkakaroon ng liar, unfaithful, or pagkakaroon manipulative, or pagja-judge ng isa sa inyo, family man yan, o any relationship, nagkakaroon ng pagja-judge, o kapatid mo man to ano yun mo, hindi yung pagja-judge, hindi yung pagsisinungaling, hindi yung pagsusungit, hindi yung paggagawa ng mga hindi magandang salita, ano yung kwento, parang ganun. Ganun nakikita ko. Hindi siya magiging matatag. Kasi why? Hindi niyo makikita yung bawat isa. Magkaiba kayo ng energy Hindi niyo makikita yung bawat isang pagkakamali. Yung isa siguro magbabaw na lang. Kung kayo magkarelasyon, magbaw na lang yung isa. Is more on magiging patient lang. Kasi isa sa inyo, kung kayo magkarelasyon, isa sa inyo is very independent. Or magkahiwalay man kayo, hindi rin kayo same ng energy kasi yung isa dito, ang sinasabi niya, huwag mo akong pakialaman, gagawin ko yung gusto kong gawin. Kaya ko, mag-isa. Ganun kasi siya. Parang gawin mo yung sa'yo, gagawin ko yung sa akin. Yun ang nakikita ko dito. Bawat isa sa inyo is want to create yourself sa pagiging kayo.
Hindi lang kayo magkakasundo. As in, hindi kayo magkakasundo. As in, magkaiba ng energy. Ba't ganito energy niyo? Maglalaban lang kayo. Kasi bawat isa, magkakaroon lang ng mga hindi maganda pag-uusap. Mga galit, sungit, away, trouble. Ganyan. Malaki man o maliit yan. Hindi pagkakasundo as in. Kasi andin din yung pagiging cold ng isa, no? Or ng mga nasa paligid mo, magiging cold. Ikaw, cold, siya rin, cold. Yan eh. Kumbaga, magiging lang, magalitin, no? Kumbaga, when it comes to a friend, hindi kita friend. Parang gano'n. Huwag mo ko kaibiganin. Parang gano'n. Huwag mo ko kausapin. We're not friend. Or we're not lovers. Mga gano'n. Kung huwag mo ko pakialaman. Mga gano'n. Tingnan natin ang advice ni universe sa'yo. Kasi magkaiba oh. Nakita niyo naman, di ba? Magkaiba. Isang sword, tsaka wands. Ano yun? Wands. Advice. Ano ko, tinatawag na ako. Thank you po. Okay, ang advice sa'yo, ang sabi dito, huwag ka daw magkaroon ng doubt sa sarili mo, no? And kailangan mo daw magbigay ng time sa sarili mo, kailangan mo ng mental peace, mag-rest ka, bigyan mo ng, mag-recharge ka, no? And sabi dito, kailangan mo daw ngayon is a clear path or mag-continue ka sa direction mo to find your goal and also positive destination. Mag-move on ka and then leave behind whatever holding you back sa nakaraan, i-leave behind mo yun. It's more to accept all the lesson or accept the situation. It's more maging wiser and stronger ka this time. You need to be very careful. Kailangan mo daw maging very careful sa mga pagpaplano mo this time. Sinasabi dito, basta keep moving ka lang para ma-reach mo yung goal mo this time. And then, leave behind, no? I-leave behind mo yung mga situation na nakakapagbigay sa'yo ng pagod, sakit, hirap. I-release mo yung all the baggage na yan. Sa nakita ko. Kasi nakita ko sa'yo pagod ka ni. Bigyan mo naman ng time yung sarili mo. Magpahinga ka. No, kumbaga wag ka muna mag-isip, kung kinakailangan mo mag-travel ka muna, hindi man siya malayo, di ba? Makapag-relax ka lang. Ganyan. No? Gawin mo yung magplano ka. It comes muna sa sarili mo. Unahin mo muna yung sarili mo to heal. Ganun. Tingnan natin ang energy mo. Kailangan mo ngayon is pahalagan mo na yung sarili mo. Take a breath. You need to escape muna sa isang sitwasyon na it's not working naman na sa iyo anymore. Focus ka muna sa sarili mo. Energy po ni Pisces. Anak, ang ingay mo na. Anak ko na. Sorry. Nakausap niya kasi yung kapatid niya. Tingnan natin. Uy. Ang energy mo. Alam mo, ang energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito, nandito ka kasi sa situation mo na doon sa sadness situation or disappointment or may mga bagay ka na hinahanap na gusto mo i-fix, no? Hanggang andun ka nakafocus to fix something into your life, no? Na gusto mo ma-achieve yun at gusto mong magkaroon ng new beginning doon at gusto mo ng new beginning doon sa point na yun, no? Sa nakita ko. Kaya ang nakita ko sa'yo dito, nagpapakatatag ka or handun yung strength mo, pero nakafocus ka to fix yung mga bagay na gusto mo i-fix, and then nai-stagnant ka, no? Andun na may mga sitwasyon na uncontrol na nangyari or na nagkakaroon ng puot o galit man yan o may mga conflict na naganap
o kumbaga nalalack of direction ka kasi may mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na until now, hindi mo siya kayang i-accept. There's a hardship happen into your life sa nakikita ko dito na siguro yun yung gusto mo maayos, no? Sa nakikita ko dito. Gusto mo naman na magkaroon ng mag-success doon sa bagay na yun kasi pero it's more an emotion eh. May mga unfinished business talaga ako nakikita sa'yo. Nagkakaroon ng mga rejection. Gusto mo itama yung mga mali, yung mga naganap into your life. Gusto mo magkaroon ng clarity kasi you are more on frustrated and stuck and trapped dun sa bagay na yun, sa painful na sitwasyon na yun. No? Sa nakikita ko. Kaya ang nakikita ko sa yung energy mo, medyo nagiging strong ka pero hindi. Ang lungkot, it's more on sadness, no? Lack of direction tong nakikita ko dito sa iyo. Kaya siguro ang tama rin yung advice sa iyo, no, na mag-focus ka muna sa sarili mo, to relax, ganyan. Anak, pinupo mo si mami. Dali. Kumbaga, to heal. Hanapin mo muna yung sarili mo. Unahin mo muna yung sarili mo dito, no, sa nakikita ko dito. Mas good yun. No, sa ngayon kasi gusto mo talaga magkaroon ng harmony, no, sa nakita ko dito. Sa mga sitwasyon mo ngayon. Gusto mo magkaroon ng pagsasaayos, kumbaga. Pero, mag-relax ka muna, bigyan mo muna ng time yung sarili mo to heal, no? Love more yourself muna. Arigatou namaste, God bless.